Natungto ng GMA News ang isa sa mga unang suspect na inaresto ng mga pulis ukol sa pagpatay sa mag-iinang Estrelita, Carmela at Jennifer Visconde. Ang mga saloobin ni Antonio Calub sa exclusive report na ito. Nang pumutok ang balita ng Visconde Massacre Case, kabilang sa mga unang dinampot bago ang paglutang ng star witness na si Jessica Alfaro, ang nooy 21 anyos na si Antonio Calub. Isang tagalagay ng tiles sa mga bahay, isa si Calub sa 3 di umano'y miyembro ng Akyat Bahay Gang na pumasok sa bahay ng mga Visconde sa Parañaque. Isang boy kulit kasi ang hinahanap noon ng mga pulis at dahil kilala siya sa tawag na kulit, siya ang itinuro ng police asset para hulihin. Kwento ni Calub, matinding torture daw ang sinapit niya sa kamay ng mga pulis. Yun, tinutubig lang ako ng kuryente. Tapos? Ayan, ginagawa nila. Paamin. Pag di mo minaamin, tuloy-tuloy gulpe. Ganyan. Anong ginawa mo? Ayun, inaamin ko na. Pero nang iharap siya sa police lineup, di siya naituro ng mga saksi, kaya't hindi siya naiugnay sa massacre. Pero dahil sa baril na nakuha sa kanya, nakulong siya ng may 1 buwan sa Manila City Jail. Nakipagkasundo raw ang mga pulis sa kanya. Babaliwalain ang ebidensyang baril sa kasong illegal possession of firearm. Huwag lamang niyang balikan ng mga pulis na nang torture sa kanya. Sinira nila yung baril ko eh. Para sabihin ko na hindi na tinuture. Makalipas ang halos 2 dekada, dama pa rin daw ni Calub ang pait ng mapagbintangan. Pinakatatago-tago pa rin niya hanggang ngayon ang mga clipping sa mga dyaryo mula sa kanyang pagkakaaresto, pagpapalaya, hanggang sa pagpapaimbestiga ni dating Pangulong Cory Aquino sa pag-torture sa kanya. Dahil sa naranasan daw niyang torture, sinabihan si Calub ng kanyang doktor na naapektuhan ang kanyang baga, bagay na iniinda pa rin niya hanggang ngayon. Sa pagbugbog siya, naano ng baga ako eh. Nakalog yung baga mo? Tapos? Ayun, sabi ng doktor, tuloy-tuloy na yung pagkasumpong sa akin. Pero kahit na-dismiss ang kaso, di na raw nagbalik sa normal ang kanyang buhay. Para sa saksi, Trisha Zafra, nag-uulat. Samantala, 14 ang sugatan matapos araruhin ng isang 10-wheeler ang 17 sasakyan sa South Luzon Expressway. Depensa ng 2 pahinati ng truck. Mabagal lang daw ang kanilang takbo kaya lang nawalan sila ng preno. Saksi si Sherry Ann Torres. Kuhang-kuha sa bidyong ito ang pag-araro ng 10-wheeler sa mga sasakyang nakahinto sa gitna ng traffic. Animoy mga laruang niragasan ng truck na may kargang 500 sakong bigas ang mas maliliit na sasakyan sa bahagi ng South Luzon Expressway sa San Pedro, Laguna magtatanghali kanina. 17 sasakyan ang sapul, 12 sa mga ito halos madurog. Sa tindi ng pinsala, 14 ang sugatan. Ayon sa South Luzon Tollways Corporation o SLTC, 2 raw sa mga ito nasa kritikal na lagay. Ang Toyota Vios na ito agad ding umusok matapos makaladkad ng truck. Kaya ang 2 sakay nito, hiluman, mabilis na sinipa ang yuping pinto at tumakbo palabas. Pwede naman nasa likuran namin, naka-stop na rin. Kaya yung siguro, ang ilang sasakyan yun, biglang may truck na tulin. Full stop na kami, siguro spin niya. Pag titignan mo, mga 70 siguro. Medyo masakit yung katawan namin pero okay. Inaalala namin yung mga nagsgrasya. Ito, Yung iba, yung nasa van, dinala sa ospital. Kasunod ng karambola, agad hinanap ng SLTC patrol team ang driver at 2 pahinante ng truck na nakunan sa videong ito na tumalon at tumakbo palayo. Mahigit 1 oras matapos ang aksidente, lumutang ang 2 pahinante. Paliwanag nila, nagtungo lang daw sa kanilang opisina sa Maynila ang driver nilang si Jose Sapo para i-report ang nangyari. Siyempre, andyan naman ang kumpanya, sila na pong bahala. Hindi naman po namin gusto yung ganong mangyayari kahit sino naman po ayaw naman ng ganong aksidente. Giit ng 2, mabagal lang daw ang takbo nila ng madisgrasya. Bigla lang daw silang nawalan ng preno. Pero hindi raw ganyan ang nasaksihan ni SLTC President Isaac David na napanood ang video na aksidente sa giant monitor ng SLTC Operations Center. Itong truck, ang bilis ng dating niya. Hindi namin alam kung bakit ang bilis niya. Bigla na lang siyang lumitaw sa camera. And then, kitang-kita ko, talagang sinagasaan niya yung mga vehicles na parang papel lang eh. Dahil sa karambola, nagkabuhol-buhol ang trapiko palabas ng Metro Manila. Ang mga sasakyang mula naman ng Southern Tagalog, inabot din ng traffic dahil sa pagbabagal ng mga may sasakyang nakikiusyoso lang. Ako si Sherry Ann Torres, ang iyong saksi. Saksi ako sa karambola ng mga sasakyan
kaninang tanghali sa bahagi ng Essex sa Muntinlupa. Nakatira ako malapit sa pinangyarihan ng aksidente. Nang makarating sa akin na may nangyaring banggaan, agad akong lumabas upang makibalita. Una ko nasaksiyan ang dalawang kotseng ito na nakatagilid. Nakita ko rin ang mga pasaherong sugatan. Di nagtagal, dumating na rin ang tulong para sa mga biktima. Ako si Scooper Juana Nazario, ang inyong saksi. At kayo rin pwede maging saksi bukod sa mga video at litrato ng mga balitang inyong nakunan, pwede rin ipadala sa YouScoop ang kuha sa inyong sarili habang ikinukwento ang inyong nasaksihan. Dahil dito sa saksi, hindi lang reaksyon nyo ang mahalaga, kasama rin namin kayo sa pagbabalita. At sa ibang balita, 30 miyembro ng Apo Fraternity ang tumakbo ng hubot-hubad sa UP Diliman. Pero ang isyong bitbit nila ngayong taon, kadikit sa pagkakasangkot sa kanilang flat sa pagsabog sa bar exams. Narito po ang report. Grand entrance ng 30 miyembro ng Alpha Phi Omega Fraternity na nakiisa sa taunang oblation run sa UP Diliman kanina. Pagtapat sa Palma Hall, isa-isang bumaba ang mga lalaking hubot-hubad at sinimula ng kanilang pagtakbo. At gaya ng tagpo taon-taon, daan-daang nagtitili ang estudyante ang sumalubong sa kanila. Ayon sa Apo, kung sa mga nakalipas na taon, tumatakbo sila ng walang saplot para sa mga isyu sa lipunan na kanilang ipinaglalaban, ngayon, espesyal daw na issue para sa kanilang frat ang kanilang bitbit. Naharap kasi sa matinding pagsubok ang fraternity ng iugnay ang grupo sa pagsabog sa huling araw ng bar exams nitong Setyembre. Kaya ang tema nila ngayong taon, Justice for Apo, Justice for LaSalle Bar Blast Victims, and Justice for All. Kami nagbobomba para sa hustisya, hindi kami nagbobomba para pumatay. Pakiusap din ng Apo sa gobyerno, imbestigahan daw muna sanang mabuti ang mga pangyayari bago sila iturong suspect sa pagsabog. Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat. At sama-sama natin saksihan semi-finals match ng Team Philippines at Indonesia sa AFF Suzuki Cup, sold out. Teen pop star Justin Bieber nangampanya na rin para sa mga hayop. At Santa Claus sa Finland, bising-busy na mahigit 1 linggo bago magpasko. Balita ang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi. Ang Petron Turbo Diesel ay kaakibat ng saksi sa paghahatid